Sa ako mga pinanangga dira sa may Maravilla Street as well as sa may Rizal Street, Barangay General Martin T. Delgado, especially sa may Trujillo Compound. Good morning gid sa inyo. Kag sa ato mga pinanangga sa Banwasang Banate, good morning gid. Kag sa Masitas family sa Barangay Kadagmayan Norte nga always kinagapamati sa aton. Maayong agas sa inyo. Hopefully maayong inyong adlaw subong. Syempre kadasig sang inadlaw naton. Adlaw sang Huwebes, Oktubre 12, 2023. So, hindi na natin pagpadugayon pa kayong aton nga bisita, ari na dire. Ready na ba DJ Jen ang aton dire nga camera? Okay, aton nga abi-abiho ng aton, syempre ang aton regular visitor. Every Thursday from the Municipal Agriculture's Office sa Subong, kaupod naton si Sir Joven Sonico, ang aton nga agricultural technologist. Sir, good morning! Di ako kusang aton nagapamatik at nagatanaw sa sininga programa. Dumi nagahagong sa aton nga sound DJ Jen. Di ko check ga kato kahinay sang sulod ni Sir Joven sa aton sa linya. Sir, di ko Sir check sir kung okay na imo nga sound. Man yung gagawag yun, Soy. Okay, so Arina, thank you very much Gid sa pag sa pagsabat sa aton nga pag-imbitar liwat sa imo. Pagtawag ko ina. So sir, pagpanamyaw anay sa imo nga opisina antes kita mag-umpisa sa mga pamangkot sa imo with regards sa aton nga mga proyekto kag mga programs naton sa Agriculture's Office. Sa tanan no, mayong aga sa nagapamati kag nagatanaw sa aton da sa upod naton da sa Municipal Agriculture Office mayong aga sa tanan. Okay, sige. Sir, ang dugay na kita wala na kaistoryahanay, ano ba lang mga program subong sa aton nga Municipal Agriculture's Office? Aton program subong no, continuous man ang aton nga sa rice naton nga program. May mga palabo kita na no, sa hybrid natin ara naman da ang mga input, so gahulat lang kita go signal man kang distribution no. Tapos ang sa atin nga sa high value sa more progress natin continuous man actually nag-harvest naman tagani kang atin to nga mga high value crops. Ang sa atin nga hapag sige man ang follow up natin sa atin mga kabarangayan kung nag-implement man sila kadya no. Ginapatanaw man kang atin nga sa atin nga mga technician kung sige anda nga community gardening. Aside from that sa mga backyard gardening kung may dyan gid man. Kag sa atin sa livestock no, actually do adamo kita subong programs and activities, so nakalain na man dia. Amo giniguro siguro ang damo naton nga aktibidades subong subong sa sinimana. Sir, anong hapag? Ang iyan isang sang DILG natin no, ang daw gwa na kadyan sa sa backyard gardening, mga sa high value crops natin na mga vegetable gardening. Diyan kadya ang ang community garden masilad kang mga barangay no. May dyan man nga hydroponics, kung may dyan sanda, aeroponics, kung may mga so natin dyan, ginapa-implement dyan ka natin, kitangad sa atin nga program na sang DE, hanggang national government man nga food security. So sa aton nga hapag, sir, nga ginamba mo ang aton nga backyard gardening, this is for the sa aton nga mga flowering trees o kung para sa ni sir? O kung sa mga vegetables, crops, and etc. Isa ni ka pamaagi no sa with regard sa atin nga sa atin nga food security hag sa nutrition man no, nga ang kada pamilya or community sa isa ka barangay mag-engage sa pagpananom ka mga ulutanon kag mga kararuton pati fruit trees nga pwede makabulig sa ila dugang nga supply kapag kaon sa ila ka panimalay. So para ma-address natin ang isara na murang food security kag ang malnutrition. So sa aton subong, hindi ba balik natin sa aton nga bugas, or hindi ba nauntat na lift ng aton nga price cap sa bugas. Mamangkot lang ko sir, may harap ba kita sang mga retailers nga nakabaton sang ayuda? Hindi ko ka confirm or deny kada nga may may nakabaton og yun soy kay naway pa sanda ka naman coordinate. Actually ang gikara mismo ang sa man sa DA
Pero atin to ginpasar man natin to ang sa monitoring natin, sa price monitoring kag mga individual kag mga retailers nga naga-engage sa business kabugas no. So in taon na natin to. So wala kami paka-update kung kung tuyaran ang kung may naka-pay out ron sa ila kung wala pa. Okay, sige. Thank you very much, Sir Joven. Sir, mangkot ng bala ko, may yara ka mo sa ginapatigayon nga IMIS survey, Phil IMIS survey. Ano yun siya, sir? Sa pahibalo sa tanan sa atin sa mga kabaranggayan nagpabulig kita kadya kang atin sa atin mga barangay monitoring team no. Amo nin tawag na ang livestock survey especially sa mga backyard natin. Inuna natin anay ang backyard o ang smallhold natin. Natawag diyan nga sa atin nga ang PhilAMIS natin o kunang Philippine Animal Industry Management Information System. So nagabal kita ka mga datos ka mga ka mga nagasalagot kang livestock sa mga kabaranggayan kag ang atin nga BMT kadya ang gin-tap natin. So damo kadya ga question kung isa nagpa-survey kita. So ang purpose kadya is makabal kita kang data kag ma-download natin sa atin nga system para makita natin ang atin nga sitwasyon with regard sa atin nga livestock giya sa Banwa Santa Barbara. So importante diya mga data nga ginabuel kang atin mga BMT kay diyan natin diya ginagamit sa planning kang atin mga aktibidades or programs and activities nga kag policies ipa-implement ka natin kang national national government especially sa National Livestock Program. So need natin diya example kadya gani ang ginano natin sa slaughterhouse natin bala. So kinahanglan natin ang datos kaya everyday man natin galain ang populasyon kang atin nga mga atin nga livestock kay siyempre food animal ini sila gina-consume natin so dapat every quarter or every month may kita kadya may survey kita para magamit natin sa pagplano kang atin ng mga ng mga programa kag mga pagpa-implementar kag kag maka-develop kita ka policies nga paano natin improve ang livestock natin industry natin giya sa Banwa Santa Barbara. Ano sir nga mga livestock nato nang ginakuha ayon sa data? Ang atin to nga halos tanan kung swine, cattle, kanding goat, sheep, ang natin ang baka, karbaw, bla. Tapos manok sa poultry natin so naman kung may mag-add to kaninyo nga mga BMT sa inyong mga mga balay so pamangkot na sila palihog lang i-entertain natin sila kay magamit natin diyan mga datas kanya. So sa mga data sir nga ginabuol nandag ang ginaisip landa kung ang livestock kung ginapamangkot pananda kung ano ang sitwasyon sa mga livestock nga ran sa sa tulad ang aton palang ginapaubra kananda is more on population survey so ginapaisip natin kung pira ang ginasagon nanda ang mga kasapatan kaya diyan man natin makita kung ano ang aton nga major commodity when it comes sa livestock giya sa Banwa. So uri gani ginakita naman natin during ESF nga ang atin gali nga major livestock commodity giya sa Banwa Santa Barbara is ang atin nga swine. So amo nga sige na pasurvey natin kung pila pa niyang nagakalabilin kung paano naton ni may balik ang atin nga nga livestock industry especially sa swine giya sa Banwa Santa Barbara. So pila sir ka porsyento ang na-survey nanda? Actually nag-start lang kita yun soy. Bago pa lang abi dia. Tapos ang PhilAMIS nga dia pilot area kita giya ang Banwa isa ra ng Banwa Santa Barbara kag ang province of Iloilo is pilot area sa PhilAMIS survey nga dia. So hopefully nga mabuligan natin dia. So balik lang natin sir ay kami lang kagina pag panaog ko sa may idalom pag process ko sa paper sa may sangko ng bayan may namangkot kanakan about sa diin nagapa vaccine kang mga segue ko lang sa diin nagapa vaccine kang mga ayam bala sir kung nagapatigayon pa kamo sa may agriculture's office when it comes sa atin nga canine rabies vaccination actually ubos natin
ubos ra natin nga supply giya sa may municipal agriculture. So ginaano naman nga kung pwede sanda makapamangkot sa andang kabarangayan kung may mga nabilin pa bala nga nga baksin ng barangay. Dito sila na ipabaksin kaya ang atin nga program actually natapos na so most probably ang ulubrahan nanda kung may pasanda ka pa baksin either sa private lang anay kaya atin ma-procure pa kita liwat ka baksin. So natin na tinguhaan natin na maka-procure talan. Hopefully ang atin naman nga program sa vaccination sa K9 mag-start naman kita January once nga mag-abot naman ng mga vaccine natin from the provincial veterinary office. Okay, so kinanan sa private ang anay sa natalan. Mangkot lang ko sir, ano ang aton nga status diba tapos na kita sang aton to pa contest. Sang aton nga rabies program. So number ano kita sir? Ang sa atin nga rabies program sa implementation natin. Kung when it comes sa vaccination, number 1 kita talad pa nga tuig so pirarja ka straight nga tuig nga top kita gyapon sa rabies vaccination. Amo lang gani ang atin lang gani ay ang nagano kita gamay atin vaccine kay ang atin nga population gali tamang kataas. So amo ra nga kung may mga mag-survey bala dapat i-record natin tayo insakto kag sabton man na insakto para natin ma-record natin ang tanan-tanan kag mapasa natin sa proper authority para ang itaonan na nga vaccine ka natin kay ginapangayo natin yung vaccine mo kag naga-augment man kita. So amura nga nagamay atin nga vaccine allocation kaya nga atin population gali tamang kataas rin. So, amura nga naubos man natin talan nga vaccine. Mga sa isip nyo, sir, sa inyo data, pero kabilog ang mga ayam natin sa bilog nga Santa Barbara? Ang latest natin nga survey, yung pa-survey man natin dyan sa, sa atin mga BMT. Diyan na kita more or less 15,000. Wow. Approaching 16,000 So, amo na kadamo naton nga nga ayam nga sa may banwa sa Santa Barbara. So, paramdamon ta ang population sa Santa Barbara 70,000. Ang aton nga ayam 15,000. Tugangan pag sa iban pag di mga kote nyo diyan ka mga iban tug pag di ginasagubaw ka dorodoro. So ang aton nga vaccination is only for K9 o kon para man sa mga kote. Dala naman na ang kote kung pwede na naman dakop gina-include natin na. So, pero ang aton nga program, mura ng K9 rabies program. Okay, thank you very much, Sir Joven. Kag may ara ka mo nga pagpatigayonon nga Meat Safety or the 30th Meat Safety Consciousness Week, October 16 and 20. Para sa ano ni siya, sir? Yes, so yun so this is in line with the National Meat Inspection Services 30th anniversary nanda. So ara man ang aton nga Meat Safety Consciousness Week patigayonon dyan sa October 16 to 2023. So every year ga celebrate man kita kadya So galibot kadya aton nga mga meat inspector kag maglantaw ka mga karne nga ginabaligya kag amo dyan pag-remind man sa atin nga mga hindi lang man sa atin mga consumers pati man sa atin nga mga meat vendors kay number 1 kadya ang ang food safety ang ginakaon din sa atin mga tao. So dapat ang ginatao natin kag ginabaligya natin sa anda nga mga pisto safe man for human consumption kag para malikawan natin ang sakit madara sa tao. Okay. So the ensure patigayonon, sir? Usually gamlan niya sa atin nga advocacy kita sa atin nga opisina kag naga-visit kita sa atin nga public market kag sa mga meat establishments natin mga poultry producing plants ginano natin na celebrate natin diyan. So mangkot lang ko sir ang ASF para naton sir. Tunti isa nagligad red zone. Nag-pink zone kita sir. So nagapabiling kita sa pink zone? Actually red pa kita tlad. Why pa kita okay. Why pa kita clear. Why pa kita classify. So ginaubla natin natin mga requirements, mga papers, kag mga datas belakang na mga ginpang depopulate to. So i-submit natin to hanggang last case nga na record ya natin. So i-submit natin dito kag i-validate
kag ang aton mismo nga mayor kadya ang ma-apply for reclassification si mayor no tapos i-approve jud ka nga aton nga DA Region 6. So puli matapos natin diya ang ang aton nga mga requirements. Kaya ang isa ka requirements kadya mo ng biosecurity seminar. Actually may may Zoom meeting kami talad sa biosecurity seminar. Kaya ginahitso naman ang pitsa no. So ang aton gin-confirm naman to kay ina sa October 26 ang aton nga ang aton nga schedule. Ang aton venue kadya tuya sa Municipality of New Lucena ay kita combine kita with New Lucena. So ang aton kadya nga ipadarato ang aton nga FCA Farmers Cooperatives Association, ang aton nga Santa Barbara Livestock and Poultry Raisers Association. So sanda kadya to kay hindi pwede nga hindi asosasyon isa man niya ka requirement sa aton nga pag declare kang kang aton nga banwa as reclassify sa red to pink kay need ang ang association gid ang matiko na may jan gid lang asosasyon. So October 26 50 farmers ang aton to nga gin-commit nga mga attend. Okay, so buot ang balon sir ang mga karne sa baboy nga nagaling sa iban nga mga kabanuhan hindi pagkikasulod no sa aton. Hindi pagkikasulod diri sa aton sir. Red naman kita no. So may mga areas lang kita nga outside the province o Iloilo nga ginamonitor natin. Especially ang bago lang nag-red man. So may na-monitor kami before nga gasulad ka natin from from Mindoro. So ang anda ka nga gina area nga ginatipunan diyan sa Dingle pero way waay isla ng papilis so ginpabalik natin to. Kag ang Mindoro lately do bati ko na igo man so nag-stop. So amo rang ginamonitor natin ang mga sasagwa kang province o Iloilo nga bago wala bala ma-declare nga positive sa ASF. So hindi kita karangka pa kanandano kapasilad anay kaya atin mag-transition kita from red to pink man. So ginahalungan man natin banwa. Okay, so pili lang kali sir. So mamangkot ang balakos sa imo sir ang atong Centenaling program kumusta na? Ang Centenaling pa man way kita liwat ka validate kay tungod need ang seminar anay sa biosecurity measures no. So gin-hold natin to anay pag-validate tapuson natin anay ang seminar sa October 26. Okay. So sir, may mangkot lang kuliwat. Gisakon. May hara ka mo, for example, may hara ka mo sa iban pagiging mga animal services or health services yung kinatao sa aton mga kabarangayan. Magluwas sa aton nga vaccination program. May hara pag sir nga iban. Oo no, kita dyan na Ogyunsoy no, especially sa mga treatment, hindi lang man vaccination no. May treatment kita, may supplementation, deworming, actually kung magid makita ga blood sampling especially sa mga gina-travel nanda lang mga kasapatan no. So makita kandak makita karan with the help of the provincial veterinary office kag may consultation amo diyan sa consultation natin no. Amo diyan animal health natin sa masulad sa animal health program natin diyan kadya mga nagkamarasakit no. So gatao kita karan ka mga probable nga mga pwede nanda obrahan. May diyan man kita sa production no. Kung paano nanda mapaduro anda anda mga kasapatan no. So daraman sa atin nga program. Hindi lang vaccination. Amo isa man diyan atin ang atin nga meat inspection no dara sa atin program. So ang livestock section kang municipal agriculture office. So damo ni sa functions isa na ang regulatory ang atin nga animal health ang kay vaccination na. So may diyan makita nga may production. So kung may need nanda mga magpa-seminar so pwede nandagid kami matap. So magtulang sa imong opisina sir. Yes, okay. Kung need nanda kung may mga concerns nanda sa anda nga anda nga mga kasapatan, pamangkot lang sila. Basta masarangan lang namon. Actually, may na-istorya ko nagligad. Na kina-offer man kang Municipal Agriculture's Office ang pagpabata kang mga sapat. Basta masarangan namon nga nga hindi labla si Sarian. Hindi kita veterinaryo no. Daw veterinaryo lang.
Pero kung pwede man lang naman nga ma-assist, ano gid no, maubragin naman. Pero kung daw need gid kang expert, so tap kita ka mga private veterinarians natin diya sa Banwa ka Santa Barbara. Okay, so veterinarian, kaya sa nagpamangkot sa akon ha, veterinarian, kaya kinahanglan ninyo. Para magpapata sa inyo mga kasapatan, mabulig lang yung ato mga katapos ang Municipal Agriculture's Office. Sir, may harap ako ba lang nga wala na pamangkot sa inyo with regards sa ato yung mga project programs sa buong sa may Municipal Agriculture's Office? May harap dugang, sir? Ang ano no, actually bago lang kami katapos istoryana mo no, medyo na late ako kang ano, kang sa kadto man di kaya ang taga NFA bisita man yan sa office. Nga pangayo kang bulig kung din sa na pwede makapisto in case nga magpalay-baying sa nabla. So, i-brought up pa natin yung concern kay Mayor kung may ma-recommend si Mayor or kung sa aman mga technicians man kung diin ang pwede nga barangay nga willing makapwistong taga NFA. Kag sa tulad ang atin ano no, ang atin nga co-op day man no, ongoing tulad sa ano sa atin nga covered gym no. So, ga-celebrate man kita ka atin nga co-op day tulad. Sir, kagahapon bala to, nalipat ko. Kagahapon may yara asang gindulong dira nga binhi 100 sacks. Halin sa province, sir? Oo, mo nang nambalo kinanong hybrid program natin no. Okay. So hindi pa naman natlad matandag kay ginahalat pa natin ang go signal kang taga province man kay way pa ina audit ka kuha ko no. So latlatan natin nanay kag dira makapamaan man kami sa anda nga mga technicians kung sino ang pwede maka-avail. Okay. So wala pa kita sa listahan kung sino maka-avail sa 100 sacks Wala pa. binhi. Actually na picturean ko man to sa kaghapon, pero to sa nalikat kaghapon na sir no. Latlatan lang nanda. Okay, sige. Thank you very much kita ato pinanangga katapos sa Municipal Agriculture's Office si Mr. Joven Sonic aton nga agriculture technology. Sir, may ara ka pa idugang? So far wala naman yun. So ma-update lang kami kung may dyan naman kita nga mga programs and projects nga ongoing bag-o no. So sa talad wala pa man. I-update naman kamo. Okay, thank you very much kids, Sir Joven. Thank you very much man nga every Thursday ari kamo dire sa pagdulong sa mga updates naton with regards to the programs and projects of Municipal Agriculture's Office. Sir, patamiyaw mo sir. Salamat gidog yun. So no kag ginatawaan mo kami ka time nga makahambal man di sa aton nga mga farmers sa pagi sa estasyon nga dyan no. Kag sa tanan nga aton mga farmers mayong aga kag hopefully sa aton livestock farmer maka-recover kita sa swine natin. Okay, thank you very much kids, Sir Joven. Okay, nabatayan ang ato pinanagang agricultural technologist rin sa Municipal Agriculture's Office, Mr. Joven Sonico. Thank you, sir. Kag till next Thursday. Next Thursday. Regular program, by the way. Okay.